Hindi kami matatakot, Yun. hindi nyo kami matatakot, at kami patuloy na lalaban. Alam nyo, sa sitwasyon natin ngayon, umigit kumulang 40 na kaming nakasuhan. Grabe. Pinipilit lang nila dahil gusto nilang tumahimik ako at tumahimik si Dante Marcoleta. Ngayon bakit natin tinutulungan ang majority group na sinasabi lang gusto natin ng virtual voting? Kasi naman kakasuhan nila. Sino-sino gusto nilang kasuhan? Uubusin Jingo nila. Estrada, Cheese Escudero, Pag-bail na nga si Joel Jinky. Villanueva. May dalawang kaso pa kay Villar, pero ito yung tatlong Talagang pending uubusin. for plunder. May dalawang kaso sa ICC, Senator De La Rosa and Senator Bongo. Kasi pagka pumayag sa virtual voting, hindi nila makukuha ang liderato. Yun. Yun At yun. matutuloy ang Blue Ribbon Committee Doon hearing. sila Kahit takot. na umaaresto yung limang yan, hindi nila ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Yes. Because they still need 16 votes. Walang So no pag-asa connection. impeachment. Pag inaresto. But with a majority, they can now change the leadership of the Senate. Yes. At kukunin ulit nila ang Blue Ribbon Committee hearing at patatahimikin ulit nila, hindi malalaman ng taong bayan ang katotohanan sa pagnanakaw sa ating bansa. True. Nakita naman po ninyo, at matagal na naman namin sinasabi, ang ombudsman po ngayon ay puppet Yes. ng gulo po ng Grabe. ating gobyerno. Yan po ang nangyayari kung ang liderato, ang mismong chief executive ay hindi alam ang True. kanyang ginagawa. So ayan, grabe no, buti na lang at ganito ang paninindigan talaga nitong mga taong to, sobrang tatapang talaga nila. Kahit alam nila yung mangyayari sa kanila, nakakasuhan, gigipitin, ayan, hindi sila matatakot at patuloy silang lalaban. Yan no, si Kong Mike yan, di ba? Kasi nga, kalain mo, 40 na sila ka Eric, basta ang dami na nila, yung mga sumisigaw yung sa grupo nila, lahat silang may kaso na. Tapos yun nga, kaya dapat talagang supportahan tong grupo na to ni Senator Cayetano, kasi nga, wala namang effect doon sa impeachment, hindi sila mananalo sa impeachment Doon sa sa flood control, yung Blue Ribbon na hearing, doon sila takot kasi nga mabubuksan. Ang ayaw na ayaw nila kasi, 'di ba, yung talagang hinaharang nila yung 18 Marines kasi nga alam nila na totoo ang sinasabi ng mga tao. Hindi nila pwedeng pasinungalingan 18. Magsisinungaling ba ano yun, kanya-kanyang script? Saka may mga picture sila, hindi pwedeng pasinungalingan na talagang diyan umiikot ang mga puwet nila at pilit nilang haharangan yan, kahit ano pang mangyari. Alam niyo, sa sitwasyon natin ngayon, umigit kumulang 40 na kaming nakasuhan. Sa flood control scandal, ang nakakasuhan pa lang, at least the prominent names, 6. Kasama na ho dyan si Alcantara, si Bernardo, at saka si Bryce, na naging state witness pa. Grabe na. Pero yung lahat na nagagalit, lahat ng sumisigaw, lahat ng nagsasalita, may kaso na. Ang In bilis fact, pa. I was just talking to Attorney Jimmy. Sabi ko, Attorney Jimmy, may kaso ka ba? O sabi niya, na-dismiss, MR, pending. Attorney Topacio, may kaso. Hindi ko pa, si Ka Eric, dami ito, suki rin to ng Yes. Tatlo. Ayun, si Ka Eric. So, ang punto ko dito, itong mga taong tong lahat, wala naman kaming ginagawang Yes. sasabihin mong illegal. Bawal kasi Kung magsalita. hindi ang mga nagsasalita tikos kami at galit sa kami sa banal. korupsyon. Ngayon bakit natin tinutulungan ang majority group na sinasabi lang gusto natin ng virtual voting? Yes. Kasi naman kakasuhan nila. Ikukulong lahat. Sino-sino uubusin. gusto nilang kasuhan? Jingo Estrada, Cheese Escudero, Joel Villanueva. May dalawang kaso pa kay Villar, pero ito yung tatlong pending for plunder. May dalawang kaso sa ICC, Senator De La Rosa and Senator Bongo. Kasi pagka pumayag sa virtual voting, hindi nila makukuha ang liderato. True. Ayun ang hinahalad At nga nila na matutuloy ang maharangan Blue yung Ribbon flood Committee hearing. control. Kahit na umaaresto yung limang yan, hindi nila ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte because they still need 16 votes. So no connection. Pag inaresto. But with a majority, they can now change the leadership of the Senate. Mapapagtakpan nila. At Kita mo kung kukunin ano ulit naman nila ang sinasabi Blue ni Ribbon Soto. Committee hearing at patatahimikin ulit nila, hindi malalaman ng taong bayan True. ang katotohanan Yun yun. sa pagnanakaw sa ating bansa. Ngayon,
Ngayon kami ngayon ni Senator Marcoleta biglang nagkakaso. Yes, malupit. Plunder, non-bailable. Pag hinuli ho kami, ang bilis. Yun nga sinasabi ko, kaming 40, yung mga nagsasalita, wala ho kaming sinasabing mag-armas tayo, magrevolusyon tayo, pumatay tayo. Sinasabi lang namin, may pagnanakaw. Yes. Hulihin niyo yung magnanakaw, galit kami dyan. Ang bilis ng kaso namin. Si Senator Marcoleta, may plunder. Nagkataon na damay ako. Alam niyo ho, yun yung campaign donation na dinismiss na ng COMELEC. Donation. Dinismiss ng COMELEC, 3 kami na nagkaroon ng campaign donation kay Senator Marcoleta. Yes. Dinikit nila yun. Ginawang plunder. Yun lang mo yun. Ang plunder, kailangan pondo ng gobyerno, ninakaw natin. O kung di kaya, yung case ni Erap, may binigay na pera. May kapalit. Pagkatapos may kapalit. Wala namang kapalit. Wala namang hiningi. Dito sa aking kaliwa, sa aking kanan, may mga kaso ito. At wala kaming naging kasalanan kung di ilabas lang ang sentimento ng ating bansa. Ilabas ang sentimento ng taong bayan. Yung korupsyon, imbestigahan, ikulong ang mga nagnakaw, at ibalik ang pondo ng bayan. Hindi kami matatakot, Yun, hindi laban. na kami matatakot, at kami patuloy na lalaban. Yun. Yung pinipilit nila na gawing plunder, susundan ko, papatulang ko yung ginagawa na. Yun, laban. Kunin nila lahat ng sose ng senador. From former Senator Vicente Soto, Tito Soto, kala Senator Ping, Senator Risa, lahat ng nag-donate, pagdugtong-dugtongin nila at i-file din nila. Dahil it was as simple as that. Yes. Pinipilit lang nila dahil gusto nilang tumahimik ako Yun. at tumahimik si Dante Marcoleta. Nakita naman po ninyo, at matagal na naman namin sinasabi, ang ombudsman po ngayon ay puppet ng gulo po ng ating gobyerno. True. Yan po ang nangyayari kung ang liderato, ang mismong chief executive ay hindi alam ang kanyang ginagawa. Sinabi ni Tito Soto, you see how hypocritical these people are. Yes. Sabi ni Tito Soto, the Senate has the exclusive right to make its rules, blah, blah, blah. Pagkatapos ngayon, pupunta daw siya sa Supreme Court para questionin kung bakit iniiba yung rules. Gusto niya noon, ayaw niyo makialam ang Supreme Court. Yes. Noong Pagpabor in-invalidate nga sa yung kanila impeachment. pwede. Ngayon, gusto niyo makialam ang Supreme Court. On the same principle, yung acts exclusively belonging to the province of the Senate in performing. Good luck after insulting the Supreme Court, after saying that the members thereof are ignorant, etc. Pupunta ka ngayon sa Supreme Court. Good luck. Insultuhin mo yung Supreme Court, ako pupunta ka roon. Yes. Sinasabi pa nila, may nagsabi sa akin, pwede daw hindi sundin yung order ng Supreme Court. Bakit pupunta ka sa Supreme Court? Yun. Diba? How hypocritical this. Noong panahon ni Trillanes na nakukulong, gusto nila remote participation. Yes. Noong Ganyan panahon ni sila Dilima ka-hypocrite. nakakulong, remote participation. Ngayon, ayaw nila. And then, someone will say na, dinamadali nyo ba ito? Dahil may makukulong na sa inyo? What a thing to say to your colleagues. Yes. So ayan, grabe no. Buti na lang. Pasalamat na lang talaga tayo at may mga ganitong tao na handang tumayo kahit pa sila ginigipit na ikukulong. Alam nila yung mangyayari sa kanila. Kasi nga, wala marka nila yan Kalain mo yan, si Kong Marcoleta talagang ipipilit nila yung plunder na napakalayo naman, di ba? Iko-connect. Gagawin talaga nila lahat. Pero yun nga, kaya pinipilit nila yan, hindi sa impeachment, gawa dun sa pagharang nila dun sa hearing ng Blue Ribbon dun sa flood control. Kasi nga, mabubuking sila At saka pati talagang ang iniiwasan nila ay magsalita sa Saldi ko doon. At yung 18 Marines. Kasi nga, mabubuking na lahat nandun buo na. Buong-buo na yung mga taong nagsasalita at kung sino yung talagang mastermind niya. Na yun yung pinagtatakpan nila. Kasi napakadami talagang sila ang dapat makulong. Pero ito nga, dahil papit nga itong sinasabi na to ni Atty. Topacio, si Boying. Kung anong sabihin sa kanya, talagang gagawin niya. Kung sino mang ikukulong, gawan niyo ng kaso yun. Kaya napakahirap din ang laban itong mga taong to. Pero yun nga ang sabi nila, hindi kami titigil, hindi kami natakot, hindi kami susuko. O diba? Mabuti na lang at may mga ganito pa. Kasi kung iba, parang
mananahimik na lang kami, ba't kayo makikialam pa? Itong mga to, maayos naman ang buhay ng mga to eh. Kaya lang, talagang kung makikita mo at iisipin mo yung mangyayari, paano na? Pag nagtuloy-tuloy ito, di ba? Kawawa naman ng mga apo, mga anak nila, di ba? Eh, sila naman yung kahit papano, eh, talagang may kakaya ng lumaban, di ba? Tsaka, ngayon nga, nakapag-bail na si Senator Jinggoy. Talagang inilaban niya kahit papano. So, ngayon, talagang excited na ang marami kasi nga, June 4, uumpisa nila Marcoleta yung Blue Ribbon. So, sana, kahit pagsalitain ka agad nila si Saldico saka yung 18 Marines para ang hirap kasi talagang parang gitgitan, kukunin talaga nila yung yung majority kasi hindi nila titigilan ng kakakaso tong mga to si Marcoleta yayariin na nila tapos ang tatapang pa ng mga pahayag ni Senator Marcoleta di lalo lang nagpanik, ikot na ang pet nitong mga maletagang na to kaya ang dami nag-aabang pero yun nga hindi natin alam ang susunod na mangyayari kasi sinasabing kailangan may babaliktad na yata ng dalawa daw pero tingnan natin kasi kung kung talagang magiging matibay itong 13 na to kahit ipakulong-kulong pa may laban kahit papano kaya sana naman itong kay si Senator Marcoleta ang pinipilit nila kasi napakalabo ng kaso ipipilit pa rin ni Boying sinabi na ni Boying nakasama sa kakasuhan si Marcoleta kaya grabe. Kaya sana naman matapos na to at wala kasi talagang walang paroroonan kung mga yung mga batas-batas lang ang paglalabanan. Kailangan talaga magkaisa na para mawala itong mga taong to.